Dahil sa mga agresibong aksyon na ginagawa ng China, ang sitwasyon sa Asya ay lalong nagiging mas delikado at maaaring sumiklab ang isang matinding digmaan sa anumang sandali. Malapit sa Taiwan, patuloy na nagpapakita ng puwersa ang Beijing sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga matitinding military exercise at pagtaas ng politikal na presyon. Bukod doon, ang paggawa ng China ng mga agresibong aksyon laban sa mga barko ng Pilipinas ay nagpapakita ng kanilang walang takot na taktika sa pag-aangkin ng teritoryo. Kaya naman, maraming eksperto ang naniniwalang ang anumang pagkakamali ay maaaring magdulot ng hindi inaasahang pagsiklab ng matinding gera sa rehiyon. Napakataas na ng tensyon sa Asya ngayon at ang mga delikadong kilos ng China ang nasa sentro nito. Malinaw ang strategy ng China, ipakita ang dominasyon at baguhin ang balanse sa rehiyon. Ayon sa mga eksperto, posibleng gusto talaga ng China na takutin ang mga bansa para ibigay na lang ng mga ito ang teritoryo nila sa China. Naniniwala din ang maraming eksperto na siguradong lulusob ang China sa Taiwan ngayong dekada na to. Meron pa ngang mga nagsasabi na baka next year pa lang ay lumusob na ang China sa Taiwan. Kaya naman, napakalala na talaga ng sitwasyon ngayon sa Asia-Pacific region. Ayon sa mga eksperto, kung hindi tinutulungan ng Amerika ang Taiwan, siguradong matagal nang lumusob ang China sa bansa. Ang suporta ng Estados Unidos sa Taiwan ay mahalaga sa pagpigil ng anumang balak ng China na sakupin ang bansa. Sa kasalukuyan, patuloy ang Amerika sa pagpapalakas ng depensa at seguridad ng Taiwan sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga makabagong armas at pagsasanay sa kanilang militar. Kamakailan lamang, naglaan ang US ng $95 billion na aid package para sa Taiwan, Ukraine at Israel, na kinabibilangan ng $8 billion para sa seguridad sa Asia-Pacific, $2 billion para sa military financing, at mahigit $1 billion para sa pagpapalit ng mga weapon systems na dinala sa Ukraine mula sa iba pang mga kaalyado. Ayon sa mga eksperto, kung walang suporta ang Taiwan mula sa Amerika, mas magiging madali para sa China na isakatuparan ang kanilang plano na sakupin ang bansa. Bagamat hindi pa tiyak kung kailan magaganap ang anumang aksyon mula sa China, patuloy itong nagbabanta at nag-iipon ng mga sandata para sa posibleng pagsakop. Naniniwala ang mga mambabatas ng US na anumang pagtatangka ng China na sakupin ang Taiwan ay walang saysay at tiyak na mabibigo, lalo na kung patuloy na magiging matatag ang suporta ng Amerika at ng iba pang kaalyado ng Taiwan sa rehiyon. Kilan lang, nagpadala ang United States ng mas maraming aircraft carriers malapit sa China para ipakita ang kanilang lakas at panatilihin ang kapayapaan sa rehiyon. Sa gitna ng pagtaas ng tensyon sa West Philippine Sea at Taiwan, bumalik ang aircraft carrier na ang pangalan ay USS Theodore Roosevelt sa malapit sa West Philippine Sea ngayong buwan na to para magsanay at ipakita ang kahandaan nitong mag-operate sa mahihirap na lugar. Kasama rin nito ang aircraft carrier na ang pangalan ay USS Dwight D. Eisenhower na nagpatrolya sa rehiyon. Ito ay bahagi ng plano na magkaroon ng 2 aircraft carriers sa isang lugar para mas maging handa sa kahit anong sitwasyon. Ang mga ganitong hakbang ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagkakaroon ng malakas na presensya sa mga importanteng lugar upang maiwasan ang mga problema at masuportahan ang mga kaalyado. Plano rin ng US Navy na magpadala ng 5 aircraft carriers malapit sa China ngayong taon para kontrahin ang lumalaking aktibidad militar ng China at siguraduhing malaya ang paglalayag sa mga mahahalagang daanan ng dagat sa rehiyon. Ang pagkakaroon ng maraming aircraft carriers ay nagpapakita ng dedikasyon ng Amerika sa pagpapatupad ng batas sa dagat at pagsuporta sa mga kaalyado nila tulad ng Japan at Pilipinas. Ang pagpapalakas sa mga barko tulad ng aircraft carrier na ang pangalan ay USS Gerald R. Ford ay bahagi rin ng plano. May mga advanced na teknolohiya ang mga bagong barko na ito na nagpapabilis at nagpapadali sa mga operasyon ng mga eroplano.
ito ay mahalaga upang mapanatili na mas malakas ang US Navy kesa sa Navy ng China. Ang presensya ng mga aircraft carriers malapit sa China ay hindi lang para pigilan ang mga kalaban, kundi para rin ipakita sa mga kaalyado na handa ang Estados Unidos na tumulong. Ang mga pagsasanay at pagbisita ng US Navy sa mga port ng mga bansang kakampi ng Amerika ay nakakatulong upang mapalakas ang relasyon at kooperasyon sa pagitan ng United States at ng mga kaalyado nito. Ito rin ay isang mensahe sa China na ang Estados Unidos ay seryoso sa kanilang paninindigan sa mga isyu sa rehiyon tulad ng depensa ng Taiwan at pagpapatupad ng batas sa mga pinagtatalunang tubig. Sa pamamagitan ng malakas na presensya, nais ng Estados Unidos na maiwasan ang anumang pagbabago sa status quo sa pamamagitan ng puwersa at masiguro na ang mga problema ay masosolusyonan ng mapayapa at ayon sa batas. Ang pinalakas na presensya ng mga aircraft carriers ng United States malapit sa China ay isang strategy upang kontrahin ang mga banta ng China, pahusayin ang kahandaan ng militar, at suportahan ang mga kaalyado. Ang matatag na presensya na ito ay nagpapakita ng dedikasyon ng Amerika na panatilihin ang kapayapaan at kalayaan sa Asia-Pacific region. Pinapalakas na rin ng Japan ang militar at mga depensa nila dahil sa tumitinding tensyon sa rehiyon at ang nakikita nilang banta mula sa Beijing. Sobrang tinaas ng gobyerno ng Japan ang defense budget nila. Sa katunayan, isa na ngayon ang Japan sa mga bansang sobrang laki ng ginagastos sa pagpapalakas ng kanilang militar. Ang mas malaking defense budget ng Japan ay gagamitin nila para sa mga bagong military equipment, tulad ng mga Tomahawk cruise missile mula sa Amerika. Ayon sa mga reports, gagawa din ng Japan ng sarili nilang mga missile systems. Pinataas ng Japan ang kanilang defense budget dahil gusto nilang palakasin ang kakayahan nilang tumugon sa mga atake. Pinapalakas din ng Tokyo ang mga depensa nila sa mga isla sa timog-kanlurang bahagi ng bansa dahil gagawin nilang strategic points ang mga ito kung saan ide-deploy nila ang mga anti-ship missiles and air defenses para kontrahin ang potensyal na paglusob ng China. Ayon sa maraming eksperto, kung sakaling lumusob ang China sa Taiwan, tiyak na tutulong ang Japan sa pagdepensa sa isla. Alam kasi ng Japan na magiging sobrang delikado rin para sa kanila kung masakop ng China ang Taiwan. Ang pagkakaroon ng kontrol ng China sa Taiwan ay magbibigay sa kanila ng mas malaking kapangyarihan sa rehiyon na posibleng maging banta sa seguridad ng Japan. Bukod doon, malalim din ang ugnayan ng Japan at Taiwan pagdating sa ekonomiya at kalakalan. Kung sakaling magkaroon ng kaguluhan o digmaan sa Taiwan, maaapektuhan din ang ekonomiya ng Japan. Kaya naman, siguradong tutulungan ng Japan ang Taiwan hindi lang para sa kanilang seguridad, kundi pati na rin para sa kanilang ekonomiya.